Kabanata 10. Galit na galit si Jimmy na magkasarilinan na sila ni Irene. Paano mo nagawa yun? Bakit nagpapanggap at nagtatago ka sa ibang katauhan? Bakit ka nang aakit ng mga lalaki? Bakit ka nanloloko ng tao? Bakit pati ako, dinamay mo sa katarantaduhan mo? Hawak ng doktor ng madiin ang braso ng dalaga. Kaya mo ba ako ginawang nobyo para mapagtakpan ng mga kabalbalang ginagawa mo? Ginamit mo lang ako. Noon pa, alam ko na hindi ako ang unang lalaki sa buhay mo. Hindi ako tanga, pero nagsawalang kibo ako. Nagpakagago dahil palagi kong iniisip na hindi mahalaga sa akin kung ano man ang nakaraan mo. Isang bagay lang ang alam ko at iyon ay mahal kita. Pero ano ang napala ko? Eto, mukha akong tanga. Pinagtatanggol pa kita. Napakarumi mo naman pala. Parang sinampal si Irene sa mga panunumbat ng binata. Jimmy, hindi totoo yung sinasabi nila. Hindi ko alam yun. Wala akong kilalang Laika. Ngayon ko lang narinig ang pangalang yun. Paano walang katotohanan? Samantalang kitang-kita ng lahat kung ano ang totoo. Sira ba ang ulo ng mga nagrereklamo sa'yo at basta kanila ituturo ng walang dahilan? At ano yung larawan na ipinakita sa korte? Paano mong maipapaliwanag yon? Huwag mong sabihin gawa-gawa pa rin nila yon. Itigil mo na nga yung pagkukunwari mo. Jimmy, hindi ko alam. Wala akong matandaan. Parang matuturete na si Irene. Maging ang kasintahang si Jimmy ay sinusumbatan siya. Pumuntong hininga ang binata, tsaka tumitig ng diretso sa kanya. Huwag mong sabihin na hindi mo rin matandaan na nagkaniig na rin tayo minsan, nung nagpapanggap ka bilang Laika. Nabigla si Irene sa kanyang narinig. Magdamag tayo noon, hindi nga lang kita nakilala dahil blonde ang kulay ng buhok mo. Parang tulala si Irene, pero pinilit pa rin magsalita. Jimmy, ewan ko, hindi ko alam, hindi ko matandaan. Umiling ang binata. Mahirap yatang paniwalaan yung sinasabi mo. Jimmy, please naman, intindihin mo ko. Noon ko pa sana to gustong sabihin sa'yo, pero may mga nangyayari sa akin na hindi ko maipaliwanag. Noon pa man, madalas na akong nawawala sa sarili ko. Kung minsan, nagigising na lang ako na parang nakatulog. Makikita ko na lang ang sarili ko na may katabing lalaki sa isang kwarto. Diring-diri ako, pero hindi ko alam kung bakit nangyayari yon. Kahit anong pigil ko, madalas pa rin akong nawawala sa sarili ko. Titig na titig si Jimmy sa dalaga at tahimik na nakikinig. Jimmy, please, huwag mo akong iiwan. Ngayon kita higit na kailangan. Sa'yo lang ako nakaramdam ng pagmamahal na hindi ko naranasan kahit kanino. Tulungan mo ko. Gusto kong baguhin ang sarili ko pero hindi ko kaya. Kung minsan nga, naiisip ko mag-isip na lang. Pero alam ko na malaking kasalanan yung sa Diyos. Yumakap si Irene sa kasintahan. Hindi malaman ni Jimmy kung maniniwala dahil naroroon pa rin ang pag-aalinlangan. Bakit ngayon mo lang to sinasabi sa akin? Kaya nga madalas kitang tinatanong kung may problema ka, pero nagkakaila ka naman. Hindi ko masabi sa'yo dahil natatakot ako na iwanan mo ko. Baka layuan mo ko, o kaya iwanan kapag nalaman mo ang totoo. Baka isipin mo na marumi kong babae. Alam mo ba na maski sa panaginip, dinadalaw ako ng pangitain? Paulit-ulit. Tumatakbo raw ako at mayroong humahabol sa akin. Hindi ko naman alam kung sino. Hindi ko rin alam kung anong ibig sabihin ng napapanaginipan ko. Dapat sana, nun ka pa nagtapat para nakagawa na tayo ng paraan. Napag-isip ng binata na ito ang panahon upang mapatunayan ang pagmamahal niya. May malaking problema si Irene na kailangan nilang lutasin. Problema sa hukuman at problema sa sarili. Kailan pa nangyayari sa'yo ang ganito? Matagal na,
Hindi ko na nga lang matandaan kung kailan nagsimula. May mga ganitong istorya na rin na nabasa si Jimmy. Mga istorya ng taong katulad ni Irene na may ibang katauhan. Wala pa siyang nahawakang aktwal na kaso. Kung sakasakali ngayon pa lamang at kay Irene nakasintahan pa niya. Sinama ni Jimmy si Irene sa kanyang klinika. Psychiatrist ang binata, kaya alam niya na sa wastong pangangalaga at pagmamahal. Walang dahilan para hindi makarecover ang dalaga. Wala itong sakit sa isip. Ang suliranin ni Irene ay emosyonal na maaring nag-ugat sa kanyang kabataan. Ang klinika ni Jimmy ay parang malaking sala. Punong-puno ng libro ang mga tokador, kaya mistulang mini library. Mayroong mahabang couch o higaan sa isang sulok. Pinahiga ni Jimmy ang dalaga sa couch. Humawak muna si Irene ng mahigpit sa nobyo. Pinisil naman ng binata ang palad nito. Jimmy, kinakabahan ako. Huwag kang matakot. Baka kung anong mangyari sa akin. Akong bahala. Nakahiga na si Irene sa mahabang couch at kumuha si Jimmy ng kwintas. Gusto kong titigan mo ang pendant ng kwintas na to. Utos ni Jimmy at sumunod naman ang kasintahan. Pinagalaw ni Jimmy ang pendant ng pakaliwa at pakanan habang sinusundan ito ng tingin ni Irene. Hinipnotismo ni Jimmy sa Irene. Mamimigat ang talukap ng iyong mga mata. Unti-unti kang aantukin. Ikaw ay makakatulog. Makakatulog ng mahimbing. Mahimbing na mahimbing. Nakatulog nga si Irene sa pamamagitan ng paghihipnotismo ni Jimmy. Ang hipnotismo ay parang ginagamit ng mga psychiatrist upang sandali nilang makausap ang pasyente. Madali nilang matanong tungkol sa problemang bumabagabag sa kanila. Ang mga tao kasing nasa ilalim ng hipnotismo ay hindi makapagsisinungaling. Hindi pwedeng mag-imbento ng mga istorya at pawang katotohanan lamang ang maaaring sabihin. Lahat ng sikreto nito ay maaaring mabunyag at malaman ng psychiatrist. Irene, naririnig po ba ako? Kinausap ni Jimmy ang dalaga. Oo, naririnig kita. Sumagot naman ng marahan ang dalaga. Alam mo ba na mayroong isa pang katauhan sa katawan mo at ang pangalan niya ay Laika? Hindi ko alam. Kung gayon, gusto kong makausap ang isa pang katauhan sa iyong katawan at iyon ang katauhan ni Laika. Laika, naririnig mo ba ako? Gusto kong magsalita ka. Kumunot ang noo ng dalaga na waring nag-iisip. Laika, naririnig mo ba ako? Ulit ni Jimmy. Oo, naririnig kita. Biglang nagbago ang tinig ng dalaga. Medyo nabigla rin si Jimmy sa pag-iiba ng boses ng kasintahan. Pero natatandaan niya ang tinig ni Laika. Hindi niya ito pwedeng makalimutan. Laika, gusto kitang makausap. Gusto kong magsalita ka ng mga bagay tungkol sa iyong sarili. Sambit ng psychiatrist. Nakakunot pa rin ang noo ng dalaga at waring nag-iisip. Tsaka ito nagsalita. Ako si Laika, agresibo at makabago. Matapang at hindi marunong matakot. Galit ako sa mga lalaki. Galit na galit. Namumuhi ako sa kanila. Inaakit kong lahat ang mga lalaking pwede kong makuha. Gusto ko silang paglaruan. Gusto kong mahulog ang kalooban nila sa akin. Gusto kong magkandak kumahog sila sa paghabol sa akin. Hinuhut-hutan ko sila. Kinukwartahan. Kapag nakuha ko na ang gusto ko, iniiwan ko na sila. Bakit mo ginagawa to? Bakit nagagalit ka sa mga lalaki? Tanong ni Jimmy. Biglang tumulo ang luha sa pisngi ng dalaga. Bakit nagagalit ka sa mga lalaki? Ulit ni Jimmy. Hindi ko alam. Hindi ko rin maipaliwanag kung bakit.
Nag-isip pa sumandali si Jimmy. Laika, tapos na ang ating pag-uusap. Ngayon naman ay tinatawagan ko ang katauhan ni Irene. Irene, naririnig mo ba ako? Kumunot muli ang noo ng dalaga bago nagsalita. Oo, naririnig kita. Muling nagbago ang boses ng dalaga at bumalik sa dati. Irene, alam mo ba na mayroon pang isang katauhan sa katawan mo? Hindi ko alam. Kung gayon, ay dapat mo siyang makilala. Laika, tinatawagan kita uli. Gusto kong magpakilala ka kay Irene. Muling nagbago ang boses ng dalaga. Irene, ako si Laika. Ngayon naman, Irene, ikaw ang tinatawagan ko. Gusto kong makipagkilala ka kay Laika. Laika, ako si Irene. Ngayon, gusto kong mag-usap kayong dalawa. Nag-usap nga ang dalawang katauhan sa katawan ng dalaga. Nag-iba-iba ang boses nito. Depende sa kung sino ang nagsasalita. Kailangan gawin ito ni Jimmy. Ang ipakilala si Irene at Laika sa bawat isa. Pag nagkakilala na kasi ang dalaway, maaari nang pag-isahin ang katauhan ng dalaga. Pag-isahin sa katauhan na lamang ni Irene. Nag-isip si Jimmy. Galit si Laika sa mga lalaki. Samantalang si Irene naman ay pihikan sa mga lalaki. Matagal na panahon bago ito nagkaroon ng nobyo. Maaring lalaki ang dahilan ng lahat. Maaring lalaki ang pinag-ugatan ng problema ng dalaga. Ang kailangan ay balikan nila ang nakalipas ni Irene upang malaman ang buong katotohanan. Muling nagsalita ang doktor. Ngayon, ang gusto kong makausap ay si Irene na lang. Irene, naririnig mo ba ako? Oo, naririnig kita. Irene, kailangan lutasin natin ang problema mo. Bakit nahati ang katauhan mo sa dalawa? Bakit nagiging pihikan sa mga lalaki? At bakit galit si Laika sa mga lalaki? Gusto kong bumalik ang alaala mo sa nakaraan, kung ano ang pinag-ugatan ng problema mo. Gawin mo to, Irene. Alalahanin mo ang nakalipas. Napapikit si Irene. Natutulog pa rin siya habang nasa ilalim ng hipnotismo ni Jimmy. Umandar ang kanyang isipan. Kumunot ang noo habang bumabalik sa kanyang alaala ang nakalipas. Ang mapait niyang karanasan nung bata pa siya. Ang mapait na karanasan sa kamay ng tiyuhin at tiyahin niya. Muling tumulo ang luha ng dalaga. Matagal siya sa ganoong ayos hanggang sa muling magsalita si Jimmy. Irene, naririnig mo ba ako? Oo, naririnig kita. Naalala mo na ba ang lahat? Oo, naaalala ko na. Pwede bang ikwento mo sa akin ang mga nangyari? Hindi muna sumagot si Irene at matagal na nag-isip. Tumutulo pa rin ang luha niya tsaka nagsalita. 7 taong gulang ako nang mamatay ang mga magulang ko sa iisang aksidente. Wala akong mga kapatid. Kinupkup ako ng tiyahin ko at tiyuhin dahil wala silang anak. Nangako sila na pag-aaralin ako at mamahalin. Pero tinuring nila ako na parang basahan. Ginawa nila akong alila, katulong. Ang tiyahin ko masyadong malupit. Konting pagkakamali, sinasaktan niya ako agad. Kumusta naman ang tiyuhin mo? Napakasama niya. Madalas niya akong kinukulong sa kwarto. Kinukulong para gawa ng masama. Nagmamakaawa ako pero hindi niya ako pinapakinggan. Napakasakit ng ginagawa niya. Para na akong mamamatay. Humahagulgol na si Irene. Gusto na sanang gisingin ni Jimmy ang kasintahan, pero hindi maaari. Kailangang maalala ni Irene ang lahat. Ito lamang ang paraan upang magkaroon ng kalutasan ang problema ng dalaga. Sige Irene, ituloy mo. Utos ni Jimmy. Napakasama nila. Maski sa mga kaibigan at kainuman niya, pinapasa niya ako. Ginagawang pantaya sa sugal.
Unti-unti nang nagkakaroon ng linaw ang lahat. Mabilis ang tibok ng dibdib ni Jimmy habang nakikinig. Bakit hindi ka nagsumbong sa tiyahin mo? Nagsumbong ako sa kanya, pero pinagbuhatan niya lang ako ng kamay. Masyado daw akong maharot, kaya nangyari sa akin ng ganun. Sarili niya akong pamangkin, pero hindi ako nakatikim kahit na konting pagmamahal sa kanya. Hindi ko naranasan na mahalin ako ng kahit na sinong tao. Anong ginawa mo? Wala. Tinanggap ko na lang ng tahimik ang lahat. Kahit paulit-ulit ang ginagawa sa aking kasamaan. Mabuti, hindi mo naisipan ng gumante. Gusto kong gumante, pero hindi ko kaya. Wala akong lakas ng loob. Natatakot ako dahil wala naman akong kakampi. Patuloy sa pag-iyak si Irene habang nagsasalita. Ano ang nangyari pagkatapos? Nanlaban na ako, pinagsisipa ko sila at pinagkakalmot hanggang sa makatakas ako dahil ayoko na. Sukang-suka na ako. Tumakas ako hanggang sa makarating ako sa Maynila. Pero wala akong maalala sa nangyari. Nabura lahat sa isip ko. Pero bakit nahati sa dalawa ang pagkatao mo? Bakit lumalabas si Laika? Gusto ko kasing maghiganti sa mga lalaki dahil galit ako sa kanila. Pero mahina ang loob ko at hindi ko ito kaya. Nahati ang pagkatao ko sa dalawa para magkaroon ng katuparan ng gagawin kong pagganti. Hindi ko ito kayang gawin bilang si Irene, kaya si Laika ang gumagawa nito sa akin. Pinagpapawisan si Jimmy habang nakikinig. Buong atensyon niya'y nakatuon sa dalaga. Si Laika ang nagsisilbing daan para mailabas ko ang galit na matagal nang nakimkim sa dibdib ko. Gusto kong makita na naghihirap ang mga lalaki. Sinira nila ako noon, kaya gusto kong ako naman ang sisira sa kanila. Mahina ang pagkatao ko bilang si Irene, kaya si Laika ang gumagawa ng paraan. Paulit-ulit ang pagtango ni Jimmy. Ngayon ay maliwanag na sa kanya ang lahat. Nabigyan na ng malalim na eksplanasyon ang mga pangyayari.